Nakakalungkot na balita mga kababayan, isang OFW ang binawian ng buhay sa bansang Malaysia, Kuala Lumpur. Siya si Rizalyn Galo Umandam, tubong Davao City, ng ibang bansa bilang isang domestic helper para mabigyan sana ng magandang buhay ang kanyang dalawang maliliit na mga anak. Ngunit sa kasamaang palad, natagpuan itong wala ng buhay sa baba ng building na ayon sa nakakita, wasak umano ang ulo nitong ating kabayan dahil daw sa lakas ng impact ng pagkabagsak nito mula sa itaas ng building na ikinabigla ng pamilya ang balita na dumating sa kanila dahil ayon sa salaysay, sinadya daw nitong ating kabayan na magpakamatay. Ito daw anya ang kwento ng staff ng agency sa Malaysia. Subalit duda at hindi naniniwala ang pamilya sa kwento ng staff ng agency sa Malaysia dahil ayon sa pamilya, imposible umanong gagawin ito ng kanilang kaanak. Puno daw ito ng pangarap sa buhay para sa kanyang mga anak at pauwi na rin daw sana ito sa Pilipinas. Kaya't duda ang pamilya na may foul play na nangyayari sa likod ng pagkamatay nitong ating kabayan. Dahil ayon sa salaysay ng kapatid ng asawa ng nasawi, huli umano itong nakausap ng kanyang kuya noong January 5 pa. Umiyak umano ito habang nagsumbong ng problema. Dahil sa kanya umano ibinintang ng kanyang amo ang mga nawawalang medyas at gloves. Nagsumbong rin daw ito na sinama siya sa Japan ng kanyang amo pero ang lahat daw ng mga pinamili ng kanyang amo na gagamitin niya sa Japan ay ikakaltas pa daw sa kanyang sweldo. January 5 po last contact nila ng kuya ko. Sobra po siyang problemado nung January 5 na tumawag sa kuya ko. Lahat sinumbong niya. Umiyak po si ate dahil ang employer niya, yung nawawalang gloves, nawawalang medyas, ay deduction pa sa kanyang sahod. Pinasama siya sa Japan at yun lahat ng mga jacket na binili sa kanya na mag-cost ng 7,000 tapos 4 na piraso yun papuntang Japan. Diniduct din sa kanyang salary. So, kumbaga wala na siya, o halos wala na siyang matanggap na salary. At ito pa ang nakakalungkot mga kababayan. Maliban sa mga gamit na ikakaltas sa sweldo ni kabayan, ultimo umano pagkain ni kabayan noong nasa Japan pa sila ay ibabawas sa sweldo. Kaya't sa kagustuhan siguro nitong ating kabayan na may matira sa kanyang sweldo, biskwit at tubig lang ang kinakain niya para lang maibsan ang gutom. Ganito katindi ang amo ni kabayan. Siya ang bumabayad ng pagkain niya. Niya halos araw-araw, biskwit lang at tubig. At may 2 araw pa na wala talaga siyang kinakain. Sobra-sobra ng ginawa sa kanya. Ang payat-payat na ni ate. At dito lalo nagtaka ang pamilya sapagkat kung kailan namatay na si kabayan, saka pa daw sinabi sa kanila na inihatid na pala ng amo si kabayan sa Malaysian agency noong January 6 at sa mismong araw din daw na iyon, kinuha ng agency ang cellphone ni kabayan. Ito'y ayon daw mismo sa salaysay ng staff ng agency sa Malaysia. Ngunit ang pinagtataka ng pamilya, bakit wala man lang daw umanong abiso ang agency na hawak na ng Malaysian agency si kabayan? At kung totoong nasa agency na ito noong January 6, 7, 8, 9, 10, bakit hindi man lang daw nila ito nakausap? Palagi naman daw ito sanang tumatawag sa asawa para makausap at makumusta ang mga anak. Kaya't ito ngayon ang malaking katanungan ng pamilya na gusto nila mabigyan ng kasagutan. Kaya't nanawagan ito ngayon sa pamamagitan ng social media ng pruweba ng buhay ni kabayan simula nang inihatid ito sa agency ng January 6 hanggang January 10. Wala talaga kaming natanggap na tawag. So saan si Ate Rizalyn nung January 6 hanggang January 10 nang tumalon na siya ng January 10 nung yung sabi na January 10 siya tumalon. So nanghihingi po kami ng proof of life ni ate. January 6 na nasa agency na siya hanggang January 10. Proof of life, CCTV mula sa agency nila. Ni isa pong proof wala kaming natanggap hanggang nang tumalon siya. Kung tumalon man siya. January 11 pa lang kami humihingi. Hanggang ngayon, wala pa po kaming natanggap or any pictures or videos niya mula sa agency or videos nung lugar na nahulugan niya at videos ano ang lugar sa agency. Lugar kung saan siya natutulog, saan yung elevator. Napakalaking imposible naman mga kababayan. Nasa agency na tapos magpapakamatay. May pangarap sa buhay si kabayan, kausap palagi ang asawa at mga anak. Pauwi na sana sa Pilipinas. Parang di naman kapani-paniwala na tumalon ito. Isipin nyo na kaya nga yan noon panahon nasa Japan pa sila. Tubig at biskit lang ang kanyang kinakain. Di nga niya nakuhang magpakamatay sa agency pa kaya na kung tutuusin, ligtas na siya sa agency dahil ang agency ang takbuhan ng mga OFWs na inaapi.
Di kaya baka pinatay itong ating kabayan tapos itinulak para palabasin na tumalon ito sa building. Ito yung sinasabi ng ilang mga OFWs na ikaw na nga pinatay, ikaw pa pagbibintangan na pinatay mo ang sarili mo. Kaya dapat maimbestigahan sana ito ng mabuti. Lalo na yung amo ni kabayan dahil baka kasabot nila yung agency. Pinagtatakpan siguro nila yung kalahi nila. Kaya siguro hindi ito nakausap ng pamilya. Baka sa loob ng 5 araw na yun, patay na siguro itong si kabayan at ginamit lang ang kanyang cellphone para magkunwaring buhay at imiss ko lang isa sa mga kamag-anak para hindi sila pagdududahan. Kasi sa pagkakaalam talaga namin, unang-unang tatawagan at unang-unang i-chat ni ate ay kuya ko, ate ko at pamilya niya. Pero kahit isa sa amin walang chat. Hindi talaga si ate iyon. Kasi yun talaga pag hawak niya cellphone niya, kahit 5 minuto lang yan, tatawagan niya yung asawa niya, yung kuya ko, mga anak niya. Pero bakit nun? Wala talaga kaming natanggap na tawag. Kaya matindi ang hinala ng pamilya na may kakaibang nangyari sa likod ng pagkamatay nitong ating kabayan. Dahil yung pag-miss call pa lang sa ibang kamag-anak ay kaduda-duda na. Hindi siguro alam ng nagpapanggap na palaging kausap ni kabayan ang kanyang asawa at mga anak. Isinalaysay din ito ang kwento na dumating sa kanila na salaysay ng staff ng agency ni kabayan sa Malaysia kung paano umano nangyari ang nasabing pagkamatay ni kabayan. Sinabi ng Malaysian staff nila sa agency, kasabay daw nila si ate sa elevator. Ang nangyari daw, huli daw si ate, hindi nakapasok sa elevator, pagkatapos hinanap daw ng agency staff nila kung saan si ate. Sa taas, pababa na naman. Baka daw si ate, doon siya dumaan sa stairs. So hinanap niya. At nabigla na lang siya na hindi na siya papasukin kasi may caution na daw na may tumalon. At sabi niya na si Rizalin na daw yon. Nag-conclude siya na si ate na yon. Bakit po namin nalaman yan? Kasi nag-video conference po kami noong January 11. Lahat po ni-record namin. Lahat ng tawag ng agency ni-record namin. At sabi pa ng Malaysian agency staff, wala daw sinabi si ate na uuwi siya. Pero nung tumawag sa amin noong January 10, yung Manila agency, may record po kami na ang sabi ng Manila agency, ang sabi sa amin, madideport na sana siya Pero bakit siya tumalon? Meaning to say, sinabihan na sila ni Ate Rizalin na uuwi siya. Uuwi siya sa pamilya niya. Pero ngayon nabalitaan lang namin, na tumalon siya. Ano yun? Ano yun? Ito ngayon ang katanungan ng pamilya na gusto nila mabigyan ng kasagutan. Kaya't nanawagan sila ng tulong sa kinataas-taasan sa Pilipinas sa ating Presidente Bongbong Marcos, Senator Raffy Tulfo at kay OWA Administrator Arnel Ignacio na tulungan silang maimbestigahan ang pagkamatay ni kabayan sa Malaysia upang makamit nito ang tamang hustisya at mapanagot kung sino man ang nasa likod ng pagkamatay ng kanilang kaanak na ating kababayan na si Rizalin Galo Umandam. Sana po ay may tutulong sa amin at tulungan kami. Nanawagan po ako sa lahat po ng government officials.